si Marco at ang kanyang maruming kamay. Sa tahimik na barangay ng San Isidro, may isang batang lalaki na nagngangalang Marco. Si Marco ay maliksi at masayahing bata na sobrang hilig maglaro sa labas. Tuwing hapon, makikita siya sa kalsada, mga bakanting lote at minsan sa tabi ng ilog. Naglalaro siya ng lastiko, patintero at tagutaguan. Pero kung gaano siya kasipag maglaro, ganun din siya katamad maghugas ng kamay. Madalas siyang umuwing may putik sa tuhod, alikabok sa pisngi, at itim na itim ang mga kuko. Aray ko! Marco, maghugas ka muna ng kamay bago ka kumain. Paulit-ulit na paalala ni Nanay Connie. Anak, baka magkasakit ka niyan. Dagdag pa ni Tatay Mario. Ngunit natatawa lamang si Marco. Nanay, tatay, hindi po ako tinatablan yan. Malakas po ang tiyan ko. Araw-araw, mas lalong dumudumi ang mga kamay ni Marco. Kumakain siya ng candy gamit ang daliring may lupa. Sumusubo ng tinapay na may dumikit pang damo sa kamay. Sa eskwela, tuwing break time, diretso si Marco sa pagkain kahit humawak pa siya sa maduming hagdan. Isang araw, napansin ni Teacher Ana ang kanyang mga kuko. Ano ba yan? Marco, ang dumi na kuko mo. Kailan ta huling naggupit ng fingernails mo at naghugas ng kamay? Hindi ko na po maalala. Okay lang po yan. Hindi po ako nagkakasakit kahit ganyan. Sagot ni Marco. Kinagabihan, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Marco. Noong una, tinitiis pa niya. Ngunit habang tumatagal, sumasakit na ng sobra ang kanyang tiyan. Namumutla siya, pinapawisan ng malamig at napapaiyak. Nanay! Aray! Ang sakit po ng tiyan ko! Aray ko po! Aray! Nanay! Tulong po! Nagulat si Nanay Connie. Tatay, magmadali Sobrang ka. sakit. Dalhin natin sa health center si Marco. Sa Barangay Health Center, kinausap sila ni Doc Ben. May infection si Marco. May mga germs na kapasok sa katawan niya. Mula ito sa kanyang maduming kamay. Kailangan gamutin natin siya agad. Habang nakahiga si Marco sa kama ng Barangay Health Center, tahimik lang siya. Ngayon, hindi na siya makatawa, hindi siya makakain, hindi rin siya makapaglaro. Ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko! Bakit ba ako hindi nakinig kay nanay at tatay? Marumi kasi lagi ang mga kamay ko. Aray ko po! Hindi ko na ito uulitin. Maghuhugas na lagi ako ng kamay. Pagkalipas ng ilang araw ng gamot at pahinga, umayos ang pakiramdam ni Marco. Pagka-uwi niya, agad siyang nagtungo sa lababo, naghugas ng kamay gamit ang sabon, binasa ng maigi ang pagitan ng daliri at sinabon hanggang pulso. Kinaumagahan, sa pagpasok niya sa eskwela, ay kinausap niya si Nanay Connie at Tatay Mario. Tatay at nanay, patawarin niyo po ako kung naging pabaya ako. Hindi ko po kayo sinunod. Tama po kayo, importante talaga ang paghuhugas ng kamay. Hindi ko na po uulitin ang pagkakamali ko. Simula ngayon, lagi na po akong maghuhugas ng kamay. Simula noon, si Marco ang naging hand-washing hero ng kanilang barangay. Bago kumain, bago pumasok sa klase, at pagkatapos maglaro, siya ang unang lumalapit sa hugasan ng kamay. Siya na rin ang nagdadala ng sariling alcohol sa bag at nagtuturo sa mga kaibigan kung paano maglinis ng kamay ng maayos. At natutunan ni Marco na ang malinis na kamay ay tanda ng pagmamahal sa sarili, sa pamilya at sa kapwa. Ang sarap ng pakiramdam na alam mong malinis ang kamay. Ako si Marco, ang champion sa paghuhugas ng kamay. Woohoo! All together now. La 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 la. Maghugas ng kamay. Lagi, lagi. Walang germs. Life is steady. La 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 la. Maghugas ng kamay. That is right. Clean hands, cool
day. Kamay mong fresh dapat i-display. Left to the right, kuskus na bright. Clean hands for life. La la la. Bidang egg kids. Clean hands is the way to go. Oh yeah.